magandang araw po sa lahat, lalo na po sa aking mga subscriber, viewer at visitor sa aking channel. Ladies and gentlemen, ako po ay magpapakilala sa inyo. Ako po si Mr. Nestor Abainsa, ang may-ari ng Philippine Real Estate TV. May property po tayo nakukuha ng video. Tara, samahan niyo po ako sa loob. Ladies and gentlemen, tayo po ay papunta sa Laguna upang kuhanan po ng video ang isang property for sale doon at binabaybay po natin ang kalsada na papunta sa Laguna. Dito po tayo banda sa May Baras at napakaganda po ng kalsada dito at wala pong traffic at wala din pong kalubak-lubak ng kalsada, kaya maganda po dito dumaan sa kalsada na ito dahil magmula po dito hanggang sa property ay simentado po ang daanan, kaya sa mga nagbabalak po maganda po dito ang kalsada. Ladies and gentlemen, ang property po natin na kinukuhanan ng video, ang location po ito ay Mabitak, Laguna. At ito po ay titulado at may sukat po ito na 12.5 hectares at ibinibenta po ito sa halagang 120 pesos per square meter. At mapapansin nyo po, ladies and gentlemen, ang property na ito ay patag at mayroon po itong overlooking. At ang tanim po dito sa lugar na ito ay mga niyog po na halos meron po ditong 5,000 na niyog na nagbubunga at meron din po ditong saging na more or less na sa mga 3 to 4,000 na puno at meron pong mga bagong tanim na dalandan na mga 1,000 at meron pong guyabano dito na mga edad po 3 taon at may mga bago pa pong tanim sa lugar na ito na property na ito. At dito po pala, ladies and gentlemen, meron po tayo ditong supply ng tubig at kuryente. Tungkol naman po sa tubig, ang tubig po ditong inumin ay nagmumula po sa bukal or spring water. Ito po ang tubig natin dito, ladies and gentlemen. Kung mapapansin nyo po, yan po ang loob ng property natin. Sa bagaman po sa ngayon ay hindi po masyadong malinis at wala pong maintenance, pero ang dami pong tanim ng mga saging at niyog. Yan po, pagmasdan po natin, ladies and gentlemen, yan po yung ating 12.5 hectares na coconut farm and banana farm. At the same time, marami po itong iba't ibang fruit bearings. Meron po ditong rambutan, meron pong mangga, star apple, may avocado, may santol po tayo dito, ladies and gentlemen, at guyabano, may dalandan po ng mga bagong tanim. Kaya napakaganda po ng property na ito at ang layo po nito magmula po sa highway more or less mga 2 kilometro, hindi po siya lalagpas ng 2 kilometro ang distansya nito magmula po doon sa main highway at ang daanan po ay fully simentado po, wala po tayong lubak na madadaanan, pero magmula po sa highway kaysa barangay road papasok po sa property, meron pa po tayo more or less na mga 150 meters na hindi pa po simentado dahil po sa bid-in na po ang kalsada dito sa property na ito, kaya hindi po siya nasimento dahil bid-in na nga po, pero ang layo niya po doon sa simentado more or less 150 meters at passable po ang lahat ng klaseng sasakyan. At sa kabilang banda po mayroon pong ginagawang barangay road na sinisiminto patagos po banda sa may Pililya, kaya po maganda po ang property nito. Kung mapagmamasdan nyo po, ladies and gentlemen, ang loob ng property nito, yan po, napakadami po nating niyog at ang kailangan lang po dito kung inyo to mabibili para sa maintenance ay grass cutter. Pag kayo po ang may grass cutter dito, parang golf course na po ang loob ng property na ito. Yan po. Ang layo po nito, ladies and gentlemen, sa Santa Maria, Laguna, more or less travel time mga 10 to 15 minutes po. Ito po ang layo nito. Papunta naman po ng bayan ng Tanay, travel time more or less mga 25 to 30 minutes at nandito na po sa property na ito. Travel time pa magmula po sa Pasig City, mga 2 hours po nandito na. At wala pong traffic ang daanan natin, maganda po talagang daanan at simentado po at malapad ang kalsada. Yan po yung loob ng property natin, pagmasdan nyo po. Yan po yung loob, napakadami po nating nyog at napakadami nating tanim na mga saging. Dito po sa portion na to, ang tanim dito ay saging po at mga niyog. Ito po, may mga kambing po dito sa loob ng property na ito ngayon, ladies and gentlemen. Kaya kung kayo po ay nagbabalak na
mag-alaga ng mga hayop. Kahit po baka, available po ito sa baka. Pwede po dito maglagay ng kambing, pwede po dito maglagay ng manukan dahil suning po ang lugar. At pwede na rin po tayo maglagay ng kabayo dito. Dahil nga po ang property na ito ay overlooking, ideal po ang lugar na ito na gawing camping site. Unang-una po dito, ladies and gentlemen, ang peace and order sa lugar na ito ay peaceful po. At ang tungkol naman sa klima ay malamig po ang klima dito dahil nga po sa napaliligiran tayo ng bundok. At ito pong property na ito, overlooking po dito, yung lahat na bundok ay nakikita po, plus po yung mga mountain view, nakikita po dito yan sa loob ng property na ito. At ito po, kung kayo po ay gagawa dito ng mga kubo, mga native house, hindi na po kayo bibili ng kawayan dahil marami pong kawayan sa loob ng property na ito. At available po sa kung gagawa kayo ng mga native house, mga bakasyonan or kubo-kubo, available na po dito yung mga kawayan, mga native pong kawayan niya, mga buho nandito po yan. Ladies and gentlemen, ulitin ko lang po kung ano po ang mga tanim sa loob ng property na ito dahil marami pong mga fruit bearings ito at nandito nga po at marami pong niyog dito. Ang tanim po dito una, ang marami po dito ay mga niyog at yung pong mga saging, at meron po tayong mga dalanda na bagong tanim, at meron naman po tayong mga guyabano na nag-iedad po mga 3 taon na mga tanim, at meron po itong star apple, meron po itong mangga, may santol, meron po itong sampalok, at meron din po itong rambutan ang loob ng property. Ito po yung matatagpuan natin dito, ladies and gentlemen. Ang loob po ng property na ito, combination po ito ng flatland at overlooking. Pero ang pagka-overlooking niya po ay hindi po bangin. Yan po, natatanaw po natin ay banayad lang po yung pagka-overlooking ka. At pagka umakyat ka po doon sa part ng overlooking, makikita mo po ito na po ang pinakamataas na bundok sa mga katabi niya dito. At ang lahat po ng mga bundok ay nakikita yung mga view ng mountains at yung po mga sea of clouds. Kaya tanaw na tanaw po yung bayan ng Santa Maria, yung Pakil, pati po yung Lumban, kitang-kita po dito yan sa property na ito. Kaya kung kayo po ay nagbabalak na bumili ng property, ladies and gentlemen, ito po ay highly nire-recommend namin sa inyo dahil napakamura lang po ito. Titulado at ito po ay nagpo-produkto ito sa nyug pa lang po. Hindi na po ito bumababa ng 100,000 buwan-buwan ang income nito. Hindi pa po kasama yung sa saging. Sa nyug pa lang po ay more than 100,000 na po per month ang nahaharvest dito. Kaya nananawagan po kami, ladies and gentlemen, sa mga buyers, sa mga investor, mga businessman, mga OFW, pati po yung ating mga pensioner, retirees, at yung pong mga senior citizen. Kayo po, ladies and gentlemen, ay tinatawagan ng pansin namin na kung kayo po ay bibili ng lupa, ito po ay inirekomenda namin sa inyo na maganda dahil sa pag binili nyo po ang lupa, marami po tayo mabibiling mga farm, mga lupa na farm, pero lupa lang po yon. Dito naman po ay kumbaga may bonus na. At kung ito pong mga niyog na ito ay gagawin po natin kukulamber, sa lugar pong ito ang bilihan po dito ng per puno ng niyog na ginagawa pong kukulamber ay 2,000 po per puno ang bayaran dito. Kaya sa puno pa lang po ng mga niyog, hindi pa po kasabali yung produkto nito. Kung sakaling gusto nyo itong ipaputol at igawin po itong kukulamber, malaking halaga na po ito, ladies and gentlemen. Kaya po sa makakabili nito ay milyon na po ang kikitain natin sa kukulamber. At kung hindi naman natin siya putulin, mas maganda rin po dahil meron tayong mga buko na makukuha at dumadayo po yung mga namimilang buko dito. Kung sakali naman po na gusto nyo magkupra, dito po sa PAMI ay meron po dito gawaan ng mantika at may buyer po dito ng kupra. Ito po, ladies and gentlemen, ang 12 hectares, Mabitak, Laguna. Ladies and gentlemen, magbibigay po ako ng tips kung paano po ang tamang procedure sa pagbili ng lupa para po kayo ay makapag-ingat kung sakali po na kayo ay bibili ng property. Una po, kung kayo po ay bibili ng lote, humanap po kayo ng mapagkakatiwalaan na agent or broker or sino man po na tao na marunong sa pagbibenta ng lupa.
At kung kayo po ay mayroon ng kausap, at sabihin nyo po kung ano mga property details ang kailangan nyo, saan lugar, ilan po ang sukat, at magkano po ang budget nyo, at ano po ang gagawin nyo sa property. Yan po by farm or commercial or ano po ang gagawin nyo, kailangan nyo pong sabihin yan sa iyong agent. At kung nasabi nyo na po ang iyong agent na tungkol po sa property details nyo, ay pag nakahanap na po niyan ay i-tripping nyo na po ang property. Sa pag-tripping po ay kailangan na libutin nyo ang property para makita nyo po ang buong sitwasyon ng lupa at hanapin nyo po yung mga boundaries, yung mga landmark or yung bakod. Kailangan po nakabakod ang property. Kung sakaling wala naman po yan bakod, bago nyo po bayaran yan, dapat nakabakod na po yan. At ano-ano po ba ang mga dokumento na kailangan nating hingiin pag tayo ay bibili ng property? Number 1 po, ladies and gentlemen, una po, humingi kayo doon sa barangay level ng proof of ownership. Ano-ano po ba ang proof of ownership na hihingi natin? Una po sa barangay level, sa barangay po nakakasakop niyan, hingi po kayo ng barangay certificate. At sa munisipyo naman po, humingi po kayo ng cadastral map, kasi sa cadastral map po ang lote, may number po yan dyan. Dahil nga po sa may number yan, kailangan nakalagay po dun sa cadastral map yung number ng lupa na bibilin nyo. Pangatlo ay humingi po kayo ng tax clearance. Ibig sabihin po, malalaman natin dito kung ang lupa po ay may utang sa buwis o wala. Kaya ihingi po tayo ng tax clearance certificate. Yan po ang hinihingi dyan. Ang sunod po natin hihingiin, ladies and gentlemen, ay ang lot plan. Kailangan po makita nyo ang lot plan, ano po ang hugis ng lupa na inyong bibilhin para makita po mga boundary. Plus, sunod na po niyan ay hingin nyo na po yung tax declaration na certificate. Kailangan po makita nyo yung tax declaration para kung may utang po sa buwis yan ay malalaman po natin at makapag-conduct po tayo ng verification sa assessor office. At ang panghuli po niyan yung land title. OCT po yan, yung OCT, original certificate title. Ang meaning po ng TCT ay tax certificate title. Kaya kung kayo po ay bibili ng lupa, importante po ang mga bagay na ito na mahanap nyo or makita nyo, at ang karagdagan pa pong informasyon na kailangan nyo, mag-conduct po kayo ng property investigation. Paano po kayo magkakandak ng property investigation? Yung mga katabi pong lupa dyan na nakapaligid sa inyo, itanong nyo po kung ang property niyo wala po bang kaso yan, wala po bang naghahabol, walang claimant. Importante po na kayo mismo ang makaalam yan kung may problema o wala. Pagkatapos po na malaman nyo yan, ang sunod na po gagawin natin, magkakandak na po tayo ng verification doon sa mga dokumento na nakuha natin. Ano-ano yung mga kailangan nating i-verify? Yung pong tax declaration at pong land title, i-verify po natin yan. Maliban po sa verification ng tax declaration at po yung land title, mayroon pa po tayong mga gagawin dyan. Pagka po bibili natin lupa, yan pong mga binanggit ko na yan, kung sakali na kayo po ay bibili, bago nyo po bayaran, yan po mga kailangan nating gawin. At meron pa po tayong gagawin, pagkatapos po na mabayaran nyo, sa transfer title naman po, yung sa ownership, pag ililipat nyo na po sa pangalan nyo, meron pa po tayong mga gagawin dyan. At yun naman po ang sunod na gagawin natin. Sa sunod na video ko po, gagawa po ako ng mga requirements. Ano po ang mga requirements sa pagpa-transfer ng title ng lupa pagkatapos na mabili. At meron po yan, ladies and gentlemen, na mga grace period. Halimbawa, nabayaran mo na po ang lupa, na-execute na po yung deed of sale, yung absolute deed of sale, meron lang pong grace period dyan para mailipat po sa inyong pangalan. Kasi pag hindi po nailipat agad dyan sa pangalan nyo, meron pong penalty na pwedeng ipataw sa inyo ang gobyerno dahil lapse na po yan. Pagkatapos po na mabili ang lupa at yan po na pirmahan na yung deed of sale at yan po ay nanotaryo na, meron po tayong grace period na para po mailipat sa pangalan nyo at mabayaran nyo po yung kailangan na bayaran. Kasi ang lupa po pag binibili, meron po tayong tinatawag yan na tax, may documentary stamp, at meron pa po iba't iba tayo dyan na mga bayarin sa gobyerno sa pagbili ng lupa. Happy viewing po sa lahat.